James chapter 1, verse 5, 6, 7, and 8. Okay? Sabay-sabay natin basahin. Ready? Go. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat muli sa araw na ito na kami ay nagkatipon-tipon para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain niyo po ang aming pong prayer meeting sa hapong ito. Ang Diyos, Banal Espiritu po mag-guide sa amin at magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari na pong maupo ang bawat isa. Okay, dito sa book of James, sa verse 1, sabi diyan, James, a servant of God. So si James ay ano nga siya? Servant of God. So, ibig sabihin, kumbaga sa Tagalog, siya ay lingkod ng Diyos. Tama? Sabihin, siya ay gumagawa sa gawain din ng Panginoon. Okay, dito, tingnan natin, sa verse 2, tingnan nyo. My brethren, syempre, kumbaga sa Tagalog na my brethren, ano? Mga kapatid. Tama? So, syempre tayo, bilang mga Kristiyano, kasali na rin tayo dito. Tama? Kasi mga kapatid. Kumbaga kapatid din natin sila sa pananampalataya. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, tayo mga Kristiyano, bagamat hindi tayo magkakapatid sa physical, no? Obvious naman, sa mukha pa lang, hindi tayo magkakamukha, di ba? Halata hindi tayo magkakapatid. Bagamat minsan, parang may magkamukha dito, no? Oh? Pag nagtabi kayo, parang magkakamukha eh. No? Sa physical yon, di ba? Pero ang totoo niyan, hindi talaga tayo magkakapatid sa physical. No? Pero may literal na magkakapatid talaga, di ba? Di ba? O si Steven, tsaka si Kisses, nag-church, nagkapatid. Pero pagdating sa spiritual, lahat tayo magkakapatid. Tama? Bakit tayo magkakapatid lahat? Kasi isa lang yung tatay natin eh. Sinong tatay natin? Yung nasa langit, ang Diyos. Kasi sabi ng Biblia, di ba, sa John 1:12, ano nakasulat doon? But as many as receive Him. Sa Tagalog, gaya ng marami na tumanggap sa Kanya, ay binigyan na tayo ng karapatan na ano? Na maging mga anak ng Diyos. So, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo ay naging anak na ng Diyos. Tama? Kaya ang paalala sa atin dito ni James, tignan nyo, sa verse 2, My brethren, mga kapatid ko, sabi dyan, count it all joy when you fall into diverse temptations. Diba, alam nyo, sa Bible kasi, pag sinabing temptations, merong temptations na tukso talaga. Tama? Pero meron din naman tinutukoy na temptations na problems. Tama? So tayo minsan, nakakaranas tayo ng problems. At minsan nga, hindi lang talaga minsan eh. Kundi, halos araw-araw minsan talaga, nagkakaroon-problema tayo. At ang masakit pa, minsan tayo mismo yung problema. Lalo na sa bahay, no? Minsan, akala mo, bakit may problema dito sa bahay? Yung pala, ikaw lang pala talaga mismo ang problema sa bahay. Diba? Pero sabi ni James, tingnan nyo, count it all joy when you fall into diverse temptations. Ibig sabihin, i-count mo yung sarili mo as happy. Ibig sabihin, pag naranasan natin ang problema, sabi ng Biblia, sabi ni James, dapat maging masaya ka. Tama? Bakit tayo maging masaya? Kasi una, may Panginoon tayo eh. Tama? Sabi diyan, count it all joy when you fall into diverse temptations. Verse 3, tignan nyo. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Kaya pala tayo nakakaranas ng mga problema. Kasi, sabi diyan, no, trying of your faith. Kasi, sinusubukan. Ba, pag sinabing try or trying, sinusubukan. Sabi diyan, that the trying of your faith worketh patience. Ibig sabihin pala, isa pala sa dahilan kung bakit tayo may mga problema. Kasi sinusubukan yung ating pananampalataya. Okay? Merong tatlong bagay na nagke-create ng problema. Una, ang dyablo. Ang dyablo minsan ang nagbibigay ng problema sa atin. Okay? Kaya tayo minsan nagkakaproblema dahil sa kagagawan ng kalaban.
Pangalawa, pwedeng ang Diyos. Ang Diyos, ibig sabihin, binigyan niya tayo ng problema para subukin yung ating mga pananampalataya. At para subukin kung gaano ba tayo katatag sa paglilingkod. Okay? Kasi alam nyo, ang buhay Kristiyano, kumbaga step by step yan, kumbaga level up, kumbaga sa pag-aaral, may grade 1, may grade 2. Okay? Kaya pansinin nyo, habang tumatagal kayo sa inyong buhay Kristiyano, parang patindi ng patindi ang problema. Tama? At hindi tayo excuse sa problema. Hindi porket naging Kristiyano ka na, hindi porket anak ka na ng Diyos, ay wala ka nang dananasing problema. Ang totoo nga yan noong naging anak ka na ng Diyos, doon pa, expect mo yan, na doon pa mas lalala ang problema. At darating ang panahon na habang naglilingkod ka sa Panginoon, pwedeng dumating sa pagkakataon na yung mismong mahal mo sa buhay, kakalabanin ka. Yung mismong mahal sa buhay, minsan, pagtatawanan ka, kasi nag-church ka, kung ano-ano sasabihin sa'yo. Pero nung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, wala namang ganyan tama? No? Kahit nga siguro mag-inom ka ng alak, hindi ka nila pagsasabihan ng masasakit na salita Pero nung naging Kristiyano ka na, tsaka naman sila mapang-asar, di ba? Kung kailan naging matino yung pamumuhay natin, tsaka sila kung ano-anong sinasabi sa atin. Pero tandaan natin, yan yung mga problema, yan yung mga bagay na nagkikreate ng problema. Okay? Ang Diyos, pwede niya tayong bigyan ng problema para subukin niya yung ating pananampalataya. Okay? So, ang diablo, nagbibigay siya ng problema. Ang Diyos, nagbibigay ng problema para subukin tayo. At pangatlo, yung sarili natin. Minsan, ang problema talaga ay yung sarili natin. Di ba? Bakit tayo hindi nakakapaglingkod sa Panginoon? Anong problema? Yung kapitbahay? Hindi, minsan talaga. At yun naman talaga, number 1, yung sarili natin. No? Kaya, ang kalaban talaga natin, number 1 sa paglilingkod sa Panginoon, yung sarili talaga natin. Di ba? Kaya minsan nga, pagpupunta sa church, parang nakakantok, parang nakakatamad. Ibig sabihin, labanan yan. Labanan yan ng buhay spiritual mo at labanan ng laman. Kung mas pinili mo na, matulog na lang na matulog at hindi magsimba, nanalo yung laman mo. Tama? Nanalo yung laman mo. Pero kung sinikap mo talaga na gumising, naghilamos ka para makapunta sa church kahit nakakantok, kasi ganito talaga ang panahon natin, mainit, pero sinikap natin na magising at makapunta sa church, ibig sabihin yung nanalo sa'yo doon, yung spiritual. Tama? Kaya, pagpapalain tayo ng Diyos kasi gusto niya na laging nananalo sa atin yung buhay spiritual At pag pumunta ka na sa church, makakapakinig ka ng salita ng Diyos, ano mangyayari? Lalakas pa yung buhay spiritual mo. Tama? Kaya may mga Kristiyano na nanghihina sa kanilang buhay spiritual, na nanalo lagi yung laman nila, kasi yung lagi nilang pinapakain, yung laman nila. Hindi sila nagbabasa ng Biblia, hindi sila nagpipray, hindi sila nagsisimba. Kaya yung buhay nila, parang ganun pa rin. Naging Kristiyano na sila lahat-lahat, parang ganun pa rin ang buhay. Walang pagbabago. Bakit? Kasi lagi nilang sinusunod yung sarili nila. Okay? Samantalang nung tayo ay naligtas, binigyan tayo ng Biblia ng Diyos para basahin at ito yung instruction natin para tignan ano ba yung mga utos ng Biblia na dapat kong sundin bilang mga Kristiyano na. Tama? Kaya minsan, yung problema talaga ay yung sarili natin. Diba yan ang kadalasan? Lalo na pag tinamad ka na, yan na. Yan ang dapat nating talunin. No, yung katamaran. Okay? Kaya sabi dyan, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Dito sa verse 4, but let patience have perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ito, verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ito yung natin, yung topic natin sa verse 6, but let him ask in faith. Okay? Ibig sabihin ng ask dyan, or asking, paghingi, yan yung prayer. No? Prayer is asking and receiving. Ang panalangin, ito ay paghingi or pakikipag-usap sa Diyos. Kaya, pag nakabasa ka dito, lalo na sa Book of James, nakabasa ka ng asking, it's all about prayer. Tama? Kasi pag nag-pray tayo, nagre-request tayo sa Diyos Tama? Humihingi tayo sa Diyos. Kaya sabi dyan, but let him ask, saan tayo hingi?
in faith. So, ibig sabihin, yung ating paghingi, kailangan ito ay merong pananampalataya. Pastor, paano pananampalataya? Ibig sabihin, pag nag-pray ka, paano yung pananampalataya doon? Ibig sabihin, pag nag-pray ka, naniniwala ka. Ibig sabihin, naniniwala ka na kayang ibigay ng Diyos. Halimbawa, nag-pray ka, Lord, bigyan niyo po ako nawa ng 100 kasi kailangan po namin. O sa inyong pananampalataya doon, ibig sabihin, pag ikaw naniniwala ka sa buong puso mo na kayang ibigay ng Diyos yan, ibibigay talaga ng Diyos yan. Pero depende. Tama? Kasi merong mga prayer na nag-pray lang sila kasi gusto nila talaga. Sariling gusto nila. Kasi depende naman yan eh. Ibibigay yan ng Diyos kung ayon sa kanyang kalooban. Kung alam ba ng Diyos. Kasi pag tayo humingi sa Diyos, nakikita niya yan eh. Kung kailangan na ba talaga ng anak ko? Bawa, hihingi ka ng cellphone. Eh may cellphone ka pa naman. Siyempre, makikita ng Diyos yan. Hinihingi mo yan. Ang tanong, kailangan mo ba yan? O baka naman hiningi mo yan kasi luho. Diba? Kaya hindi lahat ng prayer ay sinasagot ng Diyos. Kadalasang sinasagot ng Diyos ay yung talagang kailangan natin. Tama? Kailangan mo ng pagkain. Ipag-pray mo sa Diyos. At alam naman ng Diyos yan eh. Tama? Kaya tingnan natin dito. Sabi dito, verse 6, but let him ask in faith. So, ang title is, Asking in Faith. Ibig sabihin, magpipray tayo, hihingi tayo sa Diyos na merong kasamang pananampalataya. Amen? Ulitin ko nga, ang pananampalataya, ito yung 100% ka na naniniwala ka sa Diyos na kaya niyang ibigay. Pero ayon sa kanyang kalooban. Pastor, may nag-pray naman ako dati, tapos 100% yung pananampalataya ko, bakit hindi naman binigay ng Diyos? Kasi nga, depende nga sa kalooban ng Diyos. Tama? Depende kasi alam ng Diyos yung pwedeng mangyari. Halimbawa, nanghingi ka. Depende sa Diyos kung kailangan mo na. Tama? Halimbawa, nanghingi ka, Lord, bigyan niyo po ako ng helicopter. Ang tanong, kailangan mo ba yun? O, di ba? Parang imposible nang sagutin ng Diyos yun kasi, una, wala kang parking lot ng helicopter. Laki-laki nun. Saan yun? O, di ba? Kaya dapat, pag nag-pray tayo, pag-isipan natin maigi yung pinagpipray natin, hindi bara-bara. Tama? Hingi ka ng helicopter. Di ka naman marunong magpalipad. Di ba? Wala nga panggas eh. Di ba? Yun yung mga dapat nating isipin. Pag tayo nag-pray, yung yung sakto lang. Di ba? Hindi yung parang exaggerated. Na parang Kasi depende yan sa pangangailangan natin. Tama? Kadalasan sinasagot ng Diyos ay yung kailangan natin. Pero pag luho lang, pag gusto lang talaga natin, sariling atin lang talaga. Kasi ang Diyos galit sa pang selfish prayer. Puro ako, puro ako, puro ako. Kaya pag nag-pray tayo, hindi mo lang ipagpipray yung sarili mo. Ipagpipray din natin yung bawat isa. Kaya nga nandito tayo sa church, di ba? Pag nag-pray request tayo, anong mga dapat natin ipag-pray? Ipag-pray natin yung mga bisita, yung pangangailangan ng church, di ba? Hindi puro sa atin lang, puro ako, puro ako. May time naman na pwede kang manalangin ng ganyan. Pag nag-pray ka, ikaw lang at ang Panginoon nag-usap, pwede yan, mag-pray ka ng sa'yo. Na ayusin ka ng Panginoon. No? Pero may time din naman na dapat mananalangin tayo, ipag-pray natin ang bawat isa. Tama? Dapat hindi tayo selfish pagdating sa panalangin. Amen? Dito, sabi dito, but let him ask in faith. Okay, ngayon, merong resulta kapag tayo ay humingi sa Diyos na merong kasamang pananampalataya. Ano nga ulit pag sinabing pananampalataya? 100% kang nagtitiwala. Parang sa kaligtasan yan tama? Parang sa kaligtasan yan Nung tinuruan ko kayo ng katiyakan ng kaligtasan, para maligtas, anong kailangan? Manampalataya. Kasi kung hindi ka nanampalataya, hindi ka talaga maliligtas. So, ibig sabihin, kailangan talaga na magtiwala ka, manampalataya ka, at maniwala ka sa Panginoong Kristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus, namatay, nilibing. Pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli. So, dahil doon, naligtas ka. Pero kung ang pananampalataya mo nun ay hindi 100%, parang nagdududa ka, diba? Kaya nga tinanong ko kayo nun, diba?
Ikaw ba naniniwala ka sa Panginoon? Di ba tinanong ko kayo noon, nung tinuruan ko kayo? Pero kung ang sagot mo noon, medyo pastor, 50-50 po, yung paniniwala ko. Sa tingin nyo maliligtas kayo noon? Hindi eh. Kasi kailangan, ang pananampalataya pagdating sa kaligtasan, buong buo. Okay? 100% na naniniwala ka at nagtitiwala ka sa Diyos. Ganon din yan bilang Kristiyano. Kasi alam nyo, ang nakakalungkot sa buhay Kristiyano, ang 100% na pananampalataya, hanggang dun lang sa kaligtasan. Yung nang nakakalungkot dun. Tama? Pag tayo na nampalataya sa Panginoon, 100%. Tapos, nung naligtas na tayo, nung naging Kristiyano na tayo, dun naman lalong bumaba yung pananampalataya natin. Dun tayo lalong nanghina. Dapat hindi po ganon bilang Kristiyano. Kailangan consistent yung ating pananampalataya. Amen? Kung 100% ang pananampalataya mo pagdating sa kaligtasan, kailangan, ngayong Kristiyano ka na, 100% pa rin dapat. Okay? Bakit may mga Kristiyanong nanghihina, hindi na naglilingkod sa Panginoon? Kasi hindi na 100% yung kanilang pananampalataya. Kailangan 100% ka. Ibig sabihin, hindi ka nagdududa. Pag humingi ka sa Panginoon, Lord, kayo po nawa ang mag-provide ng aming pangangailangan. Then pagkatapos mag-pray, Amen. Mas bigla ka nag-isip, bibigay kaya ng Panginoon yun? So parang nanalangin ka pa. Nag-pray ka pa, nagduda ka naman. Tama? Kailangan pag humingi ka sa Diyos, kailangan walang halong pagdududa. No? Huwag nating gayahin yung sino yung nakulong? Sa kwento natin, yung nakarang sino yung nakulong? Yung nakalabas sa kulungan dahil nag-pray yung church? Si Pedro, di ba? Si Peter. Diba? Sino yung mga nagduda doon? Yung mga nag-pray. Anong sinabi nila kay Roda? Di ba? Anong sinabi nila? Roda, sira ulo ka na. Di ba sinabihan si Roda ng ganyan? Tingnan nyo pinag-pray nila yun na makalabas si Pedro sa kulungan. Pero nung sinagot ng Diyos yung kanilang panalangin, ano nangyari? Nagduda naman sila. Di ba? Hindi sila makapaniwalang si Pedro yun. Nagets nyo yung kwento? Naalala nyo? Hindi sila makapaniwala. So dapat tayo, ang point natin doon, kailangan, pag nag-pray tayo, buong-buo yung pananampalataya. Amen? Amen ba? Buong-buo yung ating pananampalataya. Ngayon, asking in faith, anong mangyayari pag buong-buo yung pananampalataya natin? Okay, makikita natin dyan, merong resulta pag humingi tayo sa Diyos na merong buong pananampalataya. Tingnan nyo sa verse 6. Basahin natin. Ready, go. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Okay, so ano yung number 1? Diyan nakasulat, nothing wavering. Alam nyo ba pag sinabing wavering? Anong Tagalog ng wavering? Sabi dyan, hinalintulad yung alon. Tingnan nyo. Nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea. Alam nyo yung wave? Wave of the sea, alon. Okay? Kasi ang wavering na sinasabi ng Biblia, yung alon na nakapunta na kayo sa dagat, di ba? Alon, may umaangat, may bumababa. So sabi ng Biblia, kailangan yung ating mga pananampalataya, buong-buo yan at hindi dapat yan nagwe-waver. Hindi dapat yan nagwe-waving. Ibig sabihin, ngayon mataas, bukas mababa. Ngayon mataas, bukas mababa. Amen ba? Ngayon mataas, bukas mababa. Yung bang nagwe-wave yung ating pananampalataya. Dapat hindi ganyan, dapat straight yan. Ibig sabihin, consistent. Amen ba? Nakikinig pa ba kayo? Dapat consistent yung ating pananampalataya. Tama? Consistent. Kasi pag hindi consistent yung ating pananampalataya, hinalintulad tayo sa isang dagat na yung alon mataas, mababa. Pero pag buo yan, yun yung number 1, nothing wavering. Ibig sabihin, walang pag-aalala. Tama? Hindi ka mag-aalala. Nothing wavering, yung pananampalataya natin,
Talagang laging mataas yan. Huwag niyong hayaan na yung pananampalataya nyo at yung tiwala nyo sa Diyos ay mababa, mataas, mababa, mataas. Okay? Kasi pag ganun na yung pananampalataya natin, mataas, mababa, diyan na mag-uumpisa na hanggang sa mawawalan ka na ng ganang maglingkod sa Panginoon. Hanggang sa hindi ka na magsisimba, hanggang sa hindi ka na mananalangin, hanggang sa hindi ka na magpipray. Bakit? Kasi yung pananampalataya mo, akyat baba na lang, akyat baba. Sabi ng Biblia, pag tayo humingi sa Diyos, dapat, yung pananampalataya natin, nakasulat, nothing wavereth. Anong verse yun? Verse 6. Nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Okay? And then tingnan nyo sa verse 7. Verse 7, tingnan nyo. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Kapag pala yung pananampalataya mo ay taas-baba, sabi ng Biblia, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Pag nanghingi ka sa Diyos at yung pananampalataya mo ay mataas, mababa, ano sabi ng Biblia? Huwag kang expect na makakatanggap ka sa Diyos. Ayan ulitin ko. Sa verse 7, for let not that man that think that he shall receive anything of the Lord. Ano mang hingiin mo? Kung ang pananampalataya mo ay mataas at mababa, sabi ng Biblia, ano? Ano sabi ng Biblia? Pag mataas, mababa, wala tayong matatanggap. Tama? Pero minsan, bakit kaya hindi ka naman gaanong nag-pray, pero nakakatanggap ka? Bakit kaya? Kasi ganito. Kasi maaring may nagpipray sa inyo. Nagets nyo? Halimbawa, hindi ka naman nagpipray. Bakit nakakatanggap kayo ng pangangailangan? Kasi maaring pinagpipray kayo ng iba. Yan ang dahilan nun. No? Kaya minsan, nagtataka ka, hindi naman ako nag-pray Pero bakit marami kaming pagkain ngayon? Pero bakit marami kaming kita sa business ngayon? Ba't parang sagana ka lagi? Pero hindi ka naman nagpipray. Ni magbasa ka ng Biblia, hindi Ni mag-pray, hindi. Minsan nga, ni magsimba, absent Pero bakit sagana kayo sa buhay nyo? Kasi, meron nagpipray sa inyo. At kadalasang nagpipray sa inyo lagi, alam nyo kung sino? Yung pastor. Kasi bilang pastor, yan yung trabaho namin. Hindi man namin kayo nakikita araw-araw. Pero ginagwardyahan namin kayo, binabantayan namin kayo sa panalangin. Kaya minsan, naipoprovide, at hindi lang minsan, talagang laging naipoprovide yung mga pangangailangan natin kasi merong nananalangin sa atin. Tama? Kaya pag kayo naman ay pinagpala, huwag nyo naman kalimutan kung sino yung mga nagpipray sa inyo. Tama? Alam nyo kasi may mga ganitong nangyayari. May mga, halimbawa, ganyan sa inyo. Magpi-prayer request. Diba kadalasang prayer request sa atin na makapagtapos ng pag-aaral. Tama? Pastor, ipag-pray nyo po kung makatapos ako ng pag-aaral. Amen, kapatid. Sabi ng pastor, ano bang course gusto mo? Maging pastor? Maging, magandang course? Maging maging engineer po, pastor. Pinag-pray yan. Laging tuwing prayer meeting, di ba? Tuwing prayer meeting, yan ang prayer natin. Makapagtapos kayo ng pag-aaral. Noong nakapagtapos na, diba, nakapag-college na, prayer request pa rin. Pag-aaral, makapasa sa mga exam. Tuloy-tuloy lang. Ilang taon nakalipas. At nakatapos na pag-aaral. Tapos sunod, nakagraduate. Tapos sunod, pastor, ipag-pray mo po ako na makapasa ako sa board exam, di ba? May mga ganyan pa sa board exam. Siyempre, pray naman ulit. Pray ang church, pray ang pastor. Ano nangyari? Nakapasa. Binigay ng Diyos. At nung nakapasa na, engineer na siya. Ano nangyari? Hindi na nakikita sa church. No? Kasi pastor, busy na ako sa trabaho Wala nang time sa Panginoon. Tapos, kumusta naman yung mga nag-pray? Kaya pag kumita na siya, siyempre, ang malaki ang kita ng engineer, di ba? Nung kumikita na siya, nasaan na siya? Hindi na nakikita sa church.
Tapos yung bang utang na loob, diba dapat matuto tayong tumanaw ng utang na loob na kapag ikaw pinagpala na ng Diyos, dapat isipin mo rin kung sino yung mga nag-pray sa'yo. Halimbawa, naging engineer ka na. Ay, ngayong sumasahod na ako, kailangan hindi ko kakalimutan ng church. Kasi nung nag-aaral pa ako, yung church yung nagpipray sa akin. Nagets niya? Kaya pag ikaw sumasahod ka, dapat may kahit papano, may maibigay ka man lang sa church, di ba? Na pastor, salamat sa salamat sa mga panalangin, nakapasa po ako. Yung problema ngayon sa iba, lalo na sa mga kabataan, pag nakapagtapos, wala na talaga, hindi na nakikita sa church. Yung utang na loob nila na dapat tanawin man lang nila na habang nag-aaral sila, may nagpipray sa kanila. Tama? Kadalasan nangyayari yan. Kaya paano kung nandun na? No? Paano kaya kapag naabot nyo na yung pangarap nyo at nakuha nyo na yung gusto nyo at nakapagtrabaho na kayo, malaki na yung sahod nyo, maalala nyo pa kaya itong church na ito na nung bata kayo, pinagpipray kayo na makapagtapos ng pag-aaral. Pero nung nakapagtapos na, wala na. Bye-bye, pastor. Bye-bye. Tapos na. Salamat sa panalangin. Ganun lang, no? Pero yung iba, magandang ginawa ng iba. Yung iba, pinag-pray, nakapagtapos na pag-aaral, naging engineer. Then ano ginawa? Naalala yung church. Ano ginawa? Sige, dahil sa kumikita na ako ng kahit papano malaki-laki, tutulong ako sa church. Kaya yung iba, nung naging engineer na, sila nagpatayo ng simbahan nila. O yung iba, naging abogado, tumulong sila sa church. Yun ang maganda sana, no? Paano kaya sa inyo, no? Kung kayo nakapagtapos na ng pag-aaral, lahat kayo siguro may mga tina-target na kurso, di ba? Ikaw, anong kurso mo? Ha? Photography? Yung sa mga di ba? Ikaw, anong course mo? Sundalo. Paano kaya kung si Kisses naging photographer na, no? No? Pag sinabi, ay Kisses, kumusta ka na? Hindi ka na nagsisimba. Pastor, busy na po sa trabaho eh. No? Yan ang mostly nangyayari sa mga Kristiyano. Na pag pinagpala na, nawawala na sa church. Yung iba lumilipat na doon sa church na di-aircon, lumilipat na sa malalaking church. Pastor, hindi na ako dyan bagay sa church kasi yung church natin maliit na. Hindi na ako bagay dyan. Dito na ako bagay sa di-aircon. Ganun na nangyayari. Pero bakit kaya mas maganda sana pag inangat na kayo ng Diyos kasi faithful kayo sa paglilingkod, tapos nakapagtapos na kayo ng pag-aaral, alalahanin nyo ang church. Amen? Alalahanin nyo kung sino ang nag-pray sa'yo dati. Na dati, ito yung mga pre-request ko ngayong sinagot na ng Diyos. Diba? Yan dapat, yan ang tama. Kaya yung narinig nyo ngayon na mensahe about sa ganyan, isa puso nyo yan, isa isip. Na pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, dapat mas lalo ko pang mamahalin ng church. Mas tutulungan ko pang simbahan. Tama? Amen ba? Amen. Ganun yan. Kasi pag naging matapat ka, kung anong pangarap mo sa buhay, ibibigay talaga ng Diyos yan. Basta maging matapat ka sa Panginoon. Tama? Maging matapat ka sa Panginoon. Kung ano mang pangarap mo sa buhay mo, sabi ng Biblia, ipag-pray mo yan lagi at dapat buo yung pananampalataya mo. Kasi pag buo ang pananampalataya mo, hindi yan magwe-wave. Tama? Nothing to wave. Nothing wavering. Okay? Hindi yan dapat yung pananampalataya na hindi angat, hindi baba. Okay? And then number 2, pag nanalangin tayo na may kasamang buong pananampalataya, yung number 2, una yung nothing wavering. Tama? Pangalawa, nothing to worry. Okay? Ibig sabihin, pag nag-pray ka, na buong-buo yung pananampalataya mo sa Panginoon, naniniwala ka na kayang ibigay ng Diyos yan, yung prayer mo. And then, nothing to worry. Ibig sabihin, huwag kang mag-alala. Tama? Huwag kang mag-alala. Halimbawa, may pangangailangan kayo. Wala kayong pagkain. Mag-pray ka. Then pagkatapos mong mag-pray, maniwala ka sa Panginoon na ibibigay niya yun. Huwag kang mag-alala. Hindi maganda yung prayer na nag-pray ka, Lord, bigay niyo yung pangangailangan namin. Pagkatapos mo mag-pray, lagi may tanong sa isip mo, hindi yata kayang ibigay ng Diyos yun. Nag-pray ka pa. Diba? So dapat, pag tayo nanalangin,
Huwag tayong mag-alala. Tignan nyo sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Yung pangangailangan natin. Okay? Kaya sino ba sa inyo ang maraming pangangailangan? Alam ko lahat tayo may pangangailangan, di ba? Amen? Lahat tayo may pangangailangan. Pero may paalala ang Diyos. Okay? Tignan nyo sa tignan nyo sa verse 25. Matthew chapter 6 verse 25. Dapat hindi tayo mag-alala. Verse 25. Basahin natin. Ready, go. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Nakita nyo? Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Kristo, ang Panginoon mismo nagsasalita diyan, no? Dito sa Bible ko, pag makabili kayo ng Bible na red letter, yung Bible ko red letter, ibig sabihin yung Panginoong Kristo ang nagsasalita. Sabi diyan, sabi ng Panginoon, take no thought for your life. Ibig sabihin, huwag mong isipin yung sa buhay mo. Kasi naglilingkod ka sa Panginoon eh. Amen? Sabi ng Biblia, take no thought for your life. What ye shall eat. Huwag mong isipin kung anong kakainin mo. Di ba may mga ganyan? Paano bukas? Ito na lang yung last na pagkain namin. Bukas, wala na kaming kakainin. Di ba? Pero sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin yan. Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink. Ano bang iinumin namin? Dito, up to sawa yung inom, di ba? Hindi alak ha. Tubig. Sa bomba lang, di ba? Di ba may mga bombang, saan ba dito yung mga bomba na pwedeng inumin? Doon sa inyo, marami doon. Pwedeng inumin. Dito sa atin, yung sa Plaza Med, pwede yun. O, di ba? Sa inyo, meron? Pwedeng inumin. Gripo ba sa inyo? O. Di ba iinumin? Tayo, kahit papano, di ba, sawa sa tubig dito, walang bayad, no? Doon sa iba, sa Bulacan. Grabing tipid ng tubig kasi may bayad eh. Dito, kahit anong oras ka maligo, no? Makakaligo ka. Sabi diyan, what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Kahit yung mga damit natin, is not the life more than meat, and the body than raiment? Hindi ba't mas mahalaga yung buhay mo kaysa sa pagkain? Di ba? Sabi ng Panginoon. Ang point ng Panginoon dito, huwag tayong mag-alala. Amen? Ano bang pangangailangan nyo sa bahay nyo ngayon? Pag uwi mo, kung walang pagkain, huwag kang mag-alala. Pero dito, parang imposibleng mawalan ng pagkain, no? Kasi maraming tanim eh. Maraming tanim. Ang pinakaminsan struggle lang, yung pera. Tama? Kasi kung dito lang, sa probinsya, naniniwala ako na talagang may pagkain. Tama? Maraming pananim. Ano ba mga taniman dito? Yung okrahan, no? Yung okra, pinapamigay lang yata yun, no? Ha? Maraming okra na nakukuha kayo. Bigyan nyo ako, minsan isang balot. Binibenta ba yan? Oo. Ayan, di ba? Oo. Kaya, yung trabaho yan, di ba? Yung trabaho, huwag niyong maliitin yan. Trabaho yan eh. At as long as na marangal yung trabaho nyo, yung pag-okra, dun sa amin, magkano okra? 3 piraso lang. Magkano? Dun sa, magkano? 5 piso, 3 piraso dun sa sa Bulacan. Ang mahal ng mga bilihin. Dito, pinapamigay lang yata yung okra, no? Diba? Kaya, kumbaga pagdating sa pagkain, kumbaga minsan kapos man tayo sa pera, pero sagana naman tayo sa pagkain, di ba? Sa gulay. Ano pa bang mga gulay dito? Sitaw. Marami bang sitaw dito? Saan yung ng sitaw? Taniman dito? Sa? Munggo, di ba? Maraming munggo. Ano pa? Prutas. May prutas dito? Wala. Ha? Kayo, no? Pambihira. Naghanap pa tayo ng iba. Nandyan lang pala, oh. O, di ba? Pag nagutom, kanya-kanyang bato lang, eh. Bihira. Tapos, pagkatapos, pagtingin ko, pag wala na kayo, daming kalat. Pambihira. Yeah, walis-walis naman pag may time, no?
Pag alam nyong makalat na dyan, walisin nyo pagkatapos nyo kumuha. No? Huwag nyong iwan yung upuan nung nakaraan, iniwan dyan sa puno. Oh. May nanghiram, pastor, hiram. Pinayagan ko. Nung tapos na, maggagabi na. Binilang ko yung mga upuan. Sunday yun Sunday na ng hapon. Binilang ko, tapos parang kulang yung upuan Naalala ko yung nanghiram. Oh, ayun. Meron akong naalala yung nanghiram umakyat sa puno. Oh, na. Tapos nung nakita ko, binilang ko kulang, naalala ko may nanghiram pala. Kaya pagtingin ko doon, nandun sa puno. Di ba? Kaya pag manghiram kayo, sa church yan hindi ko gamit yan. Gamit ng church yan. So, ibig sabihin, sa Panginoon yan. Kaya dapat ingatan natin yung piano, yung mic stand, yung ano mang dito, sa gitara, ingatan nyo yan kasi gamit ng church yan, hindi ko gamit yan. Kasi pag gamit ng church, ibig sabihin, pagmamayari ng Diyos yan. Okay? Kaya bawat gamit dito, banal. Hindi basta-basta pinaglalaruan, kailangan iniingatan. Lalo na yung mga upuan natin. Ilan na yata yung nasira niyan? 2 na yata, no? 2 na. Pero hindi naman kayo yung nakasira. Yung dito, nag-ayos. Bibigat kasi nila Kaya nasira. Naka-video pa naman, no? Pag napanood nila, patay. No? Okay, erase. Okay? So, ang point natin doon, huwag tayong mag-alala. Amen? Kakainin, isusuot, no? Marami naman tayong isusuot Ano pa? Tingnan nyo. Sabi dyan, which of you, verse 27. Verse 26 pala. Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Tingnan nyo Binigyan din ng example yung mga ibon. Tingnan nyo yung mga ibon. Kumakain sila, di ba? Pero nagtatanim ba sila? Hindi. Hindi nagtatanim. Hindi ibig sabihin ng tanim, yung pumupunta ba sa bukid, tapos nag-iisip. Hindi. Ano bang tanim na isip mo? Oo, ang ibon naman, pag nakahulog yan ng buto, natatanim yan. Pero yung iba yung tanim na pupuntang bukid, magaganda. Di ba? Iba yun. Pero sinasabi ng Biblia na, hindi naman sila, tingnan nyo yung mga ibon, hindi naman nagtatrabaho halos Pero nakakakain sila. Di ba? Sabi ng Panginoon, hindi ba't mas mahalaga kayo doon? Kaya kung yung mga ibon nga, nakakakain, tayo pang mga tao. Diba? Tingnan nyo. Sa verse, sino nagpapakain sa kanila? Verse 26. Yet, your heavenly Father feedeth them. Nakita nyo? Verse 26. Sino nagpapakain sa kanila? Sino? Heavenly Father. Sino yon? Yung Diyos na nasa langit. Yung Ama natin. Tingnan nyo yung mga ibon nga, pinapakain ng Diyos Ama. Ng Diyos natin. Tayo pa kaya mga Kristiyano? Kaya dapat, huwag tayo mag-alala. Amen? Tingnan nyo. Verse 27. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Okay? Sino sa inyo, sabi ng Biblia, ang pag-alala, nakakatangkad ba yan? Tingnan nyo. Which of you taking thought can add 1 cubit unto his stature? Kapag ikaw ba nag-alala, madadagdagan ba yung height mo? Di ba? Nakasulat yan? Kasi kung nakakatangkad lang yung pag-aalala, siguro ako yung number 1 nag-alala. Kasi para tumangkad naman tayo, di ba? Lahat tayo siguro dito matatangkad. Kasi lahat tayo nag-aalala Sabi ng Panginoon, bakit kayo mag-aalala? Nakakatangkad ba yun? Hindi Tama? Kasi kung nag-aalala lang, siguro lahat tayo matatangkad. Tama? Pero hindi. Tignan nyo, anong verse na? 28. And why take you thought for raiment? Yung mga isusuot natin. Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Alam niyo yung mga lilies? Alam niyo, ano ba yung tsura nun? Lilies? Yung ba yung sa tubig?
Yung nabubuhay sa tubig, no? Yung water lily, ganon. Okay, tingnan nyo. Anong verse na? 29. And yet, I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. And then, verse 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, ito, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Kayong mga maliliit ang pananampalataya. Yan ang point ng Panginoon. Kasi pag nag-alala tayo, ibig sabihin mahina yung pananampalataya. Nagwe-wave, tama? Nagwo-worry tayo. Kaya alam nyo, para hindi tayo mag-worry, anong dapat gawin? Mag-pray. Ano pa? Dapat maging matatag yung ating pananampalataya. Kung may pangangailangan ka, maniwala ka sa Diyos 100% na kaya niyang ibigay. Kasi pag naniwala ka ng ganun 100%, hindi ka magwo-worry. Tama? Kasi alam nyo, God is a God of impossibilities. May mga bagay na parang imposible na mangyari. Pero mangyayari kapag ang Diyos yung kumilos. Kaya pag humingi ka sa Diyos, tapos inisip mo, parang imposible yatang ibigay ng Diyos yung pangangailangan namin. Huwag kang mag-isip ng ganun. Kasi ang Diyos, gumagawa siya ng mga bagay na talagang imposible. Tama? Yung mga imposible, kaya niya gawing posible. Amen? Yan ang tandaan natin. Matindi ang Diyos pag siya ang kumilos. Yung mga parang imposible mangyari, pero kayang gawin ng Diyos yan. Amen? May mga kwento sa Biblia na parang imposible, pero nangyari. O di ba si Pedro nakalabas sa kulungan? May bantay pa yun, 2, gwardya. Pero bakit natanggal? Imposible yun. Kaya nga nasabihan si Rodang baliw kasi parang tingin nila imposible. Imposible makawala si Pedro. Pero pinag-pray nila. Tama? May mga bagay na imposible. Pero pagdating sa Diyos, kaya niyang gawing posible yan. Amen? Magtiwala tayo sa Diyos. Anong verse na? 31. Therefore take no thought saying, what shall we eat? Or shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Ito, 32. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Yon. Galing, no? Kaya pala dapat hindi tayo mag-alala kasi alam ng Ama natin na nasa langit yung ating mga pangangailangan. Alam niya, pangangailangan natin sa damit, sa isusuot, sa pagkain. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Pero may kondisyon. Tingnan niyo yung kondisyon. Verse 33. Go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun pala. Tingnan niyo But seek ye first the kingdom. Meron palang kondisyon. Huwag kang mag-aalala kasi alam ng Diyos yung pangangailangan natin. At ibibigay niyo yung pangangailangan natin. Sabi ng Biblia, huwag tayong mag-alala. Okay? Ngayon, may kondisyon. Verse 33, but seek ye first. Unahin mo muna ang Diyos. Okay? Kasi alam nyo ang nature ng mga tao, gusto nila lagi maibigay yung pangangailangan nila. Pero, hindi naman nila inuuna ang Diyos. Tama? Amen ba? Hindi nila inuuna ang Diyos. Kaya alam nyo, isa sa kondisyon na para ibigay ng Diyos yung pangangailangan natin, unahin natin siya. Pastor, hindi ko naman siya inuuna pero dumarating. Kasi nga, may nagpipray sa yung iba. Kaya natatanggap mo yan. Ganun yon. Kaya sa atin, bilang Kristiyano, unahin natin ang Diyos. Kasi wag nating unahin yung pangangailangan natin. Dapat unahin lagi ang Diyos. Kasi sabi dyan, and all these things. Tama? Lahat ng mga bagay na ito. Ano yung things na yun? Yung kanina, pagkain, damit, diba? Tubig, yun. And all these things shall be added unto you, idadagdag. Ibig sabihin, meron ka na pala nun, pero nagkukulang ka, so dapat mong unahin ng Diyos, tapos idadagdag niya yung pangangailangan natin. Pero ang problema sa iba ganito, anong inuuna ng karamihan? Yung pangangailangan nila. Kaya may mga tao na hindi nakakapagsimba paglinggo. Kasi anong inuuna nila? Yung
trabaho, kasi nga pangangailangan. May mga ganito, o bakit hindi ka nag-church ng linggo? Kasi pastor, malakas ang kita pag linggo eh. Di ba? Inunan niya yung pangangailangan. Eh alam nyo, sino ang may kapangyarihan pagdating sa pangangailangan? Ang Diyos, kasi sinabi ng Biblia, and all these things shall be added unto you. Ang Diyos ang magdadagdag sa ating mga pangangailangan. Pero kung habol ka ng habol sa pangangailangan mo, kasi ganito ang example niya, nandito ang Diyos. Kasama natin, halimbawa, ito ang Diyos. Ito ang pangangailangan. Sabi ng Biblia, pag inuna natin ang Diyos, ano mangyari? Yung mga bagay na pangangailangan natin, shall be added, idadagdag sa atin. So, pag inuna natin ang Diyos, idadagdag ng Diyos yung pangangailangan. Pero ganitong nangyayari. Minsan, inuuna ang pangangailangan. Pupuntahan mo yung pangangailangan. Tapos, habang inuuna mo yung pangangailangan, lalong lumalayo yung pangangailangan. Kaya habol ka ng habol. Hindi mo namamalayan, lumalayo ka na sa Diyos. Nagets nyo? Nagets nyo? Kaya may mga Kristiyanong hindi nagsisimba ng linggo kasi inuuna nila yung trabaho nila. Kasi nga daw, may pangangailangan sila. Pero hindi nila nagets yung point ng Biblia na unahin mo ang Diyos at siya yung magbibigay ng ating pangangailangan. Kasi wala silang tiwala sa Diyos eh. Nagwo-worry sila. Nag-aano sila, paano na yung ganito? Nagets nyo yung halimbawa? Ito ang Diyos, ito yung pangangailangan. Sabi ng Biblia, pag seek ye first, unahin ng Diyos. Tapos, and all these things shall be added unto you. Pero anong iyari sa mga Kristiyano? Inuuna nila yung pangangailangan, at yung pangangailangan, pilit na lumayo hanggang sa habol tayo ng habol, hanggang sa napapalayo na tayo sa Diyos. Hanggang sa tumagal na ang panahon, malayo ka na sa Diyos, habol ka pa rin ng habol sa pangangailangan. Yung sinasabi ng Biblia, trabaho ka ng trabaho, wala namang nangyayari. Kasi nga, wala na, hindi mo na inuna ang Diyos. Kasi nagkaroon tayo ng pagdududa. Okay? Kahit sa tithes, di ba? May tithes na tayo, di ba? Yung tithes natin, linggo-linggo yan. Okay? Every Sunday yan. Tithes and offering. Ngayon, magtataka ka, paano to? Wala na kaming pambili pag binigay ko itong tithes na to. Halimbawa, yun na lang talagang pera mo. Itinabi mo yon para sa Panginoon. Mag-iisip ka, paano na to? Pag binigay ko to, wala kaming pambili. Nag-doubt ka na. So, labanan na yan. Ibibigay mo ba sa Diyos? Or sa'yo muna? Labanan na, di ba? Lalo na yung malalaki yung tithes. Halimbawa, kumita ka ng 1,000. Magkano ang tithes doon? 100. Siyempre, halimbawa, yung 900, nagastos mo na talaga, napambayad kung saan-saan. Tapos natira, yung tithes mo, 100. Tama? Maglalaban na yan. Bukas wala na kaming pagkain. Pag binigay ko to sa church, sa tithes ko, wala na kaming pambili. Naglalaban na, tama? Pero, ang rules sa Biblia, ibalik mo yung 10%. Ngayon, ano isipin ng tao? Huwag ko muna sigurong ibigay ito kasi kailangan ko eh. Pag hindi mo binalik yan, anong sabi ng Biblia? Ninakawan mo ang Diyos, di ba? Diba? Di ba yun naman nasa Malakay? Yung Sunday school natin nung nakaraan, ninakawan natin ang Diyos. Saan natin siya ninakawan? In tithes and offering. So, ibig sabihin, pag inisip mo, bukas may pangangailangan ako, kailangan kong bilihin, hindi ko muna ito ibibigay. So, pag hindi mo binigay yan, ninakawan mo ang Diyos. At sabi ng Biblia, susumpain ka ng sumpa. Kaya, hindi mo nga binalik yan, pero still, hahabulin ka ng Diyos. Hahabulin ka ng sumpa. Na dahan-dahan, mahirap ka na, lalo ka pang maghihirap. Bakit? Hindi mo binalik yung para sa Diyos. Okay? Kaya tayo, pagdating sa Diyos, huwag tayong magkaroon ng pagdududa. Amen? Wag na wag. Kahit sabihin mo na, ito yung tithes ko, kahit sabihin mong walang-wala ka na, tithes ang natira. Yung tithes yung tinabi mo para sa Diyos, still, kahit walang-wala ka na, ibalik mo pa rin yan para sa Diyos kasi sa Diyos yan. At alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Tama? Alam ng Diyos yan. Kaya alam nyo ang pinaka-lesson, unahin natin ng Diyos. Amen? Mag-pray tayo sa ating pangangailangan.
At pag tayo nag-pray, kailangan merong kasamang pananampalataya. Kasi pag tayo may kasamang pananampalataya at buong buo, sabi ng Biblia, nothing wavering, and then nothing to worry, wala tayong pag-aalala. And then last, nothing to waste. Ibig sabihin, walang masasayang. Okay? Kasi alam nyo, pumupunta tayo dito sa church, tapos nagpipray. Hindi naman buo yung pananampalataya natin. Hindi nagsasayang lang tayo ng oras. Tama? Kaya pag nagpray kayo dito, bawat isa, siguraduhin nyo na maayos ang puso nyo. Siguraduhin nyo na 100% ang paniniwala nyo sa Diyos para hindi masayang yung oras natin. Amen? Kaya sa paghingi. Ngayon, magpipray tayo, hihingi ngayon tayo sa Diyos. Ano yung gusto mong hingiin sa Diyos? Samahan mo ng pananampalataya. Isabihin, 100% na naniniwala ka sa Diyos. Amen? Ano yung mga gusto mong hingiin sa Diyos? Makapagtapos ng pag-aaral, hingin mo sa Diyos yan at maniwala ka na kayang gawin ng Diyos sa iyo yan. Ibigay yung pangangailangan sa bahay nyo, hilingin mo sa Panginoon yan at maniwala ka na kaya niyang ibigay yung pangangailangan mo. Pero may kondisyon, but seek ye first. Unahin mo muna ang Diyos. Okay? Ulitin ko, bakit pastor na ibibigay yung pangangailangan namin, hindi naman ako nagsisimba? Kasi nga, may nagpipray sa inyong iba. Ang malupit doon, paano kung yung nagpipray sa inyo ng iba, huminto? Hindi, wala na tayong supply. Amen? Kaya, tayo, unahin natin ang Diyos. Amen? Mag-pray tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord sa lesson about asking in faith. Dapat kami ay manalangin na may kasamang pananampalataya. Pagpalain niyo po ang aming pong prayer meeting, ang aming oras ng pananalangin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Okay, mag-pray tayo. Ano ba mga prayer request natin? Ano ba mga prayer request natin? Ha? Tahimik. Ano mga prayer request? Yung ano natin, dito sa church muna. Okay? Ipag-pray natin yung ating kisame. Matapos na, no? Sige lang. Pag-pray lang natin, no? Tuloy-tuloy lang. Ano pa? Ha? Ha? O, yung mga bisita natin, no? Kumusta na kayo yung mga taga-ano? Oo. Bakit daw? Pinigilan na sila. Yung iba, pwede pa. Chat nyo yung iba. Pag-pray natin sila. Kasi sayang naman, di ba? Tumanggap na sila sa Panginoon eh. No? Kaya kayong mga babae, ano sila? Kaibiganin nyo sila. Kaibiganin nyo. I-chat nyo, kumustahin nyo. Kasi mga bisita natin sila eh. No? O, kasi mga bata pa yan eh. Mga ano pa yan, alalayan nyo lang. O, chat-chat nyo, kumustahin nyo lang. Encourage nyo sila na maglingkod sa Panginoon. No? Sino pa yung mga pag-pray natin? Yung mga magiging prospect natin sa baptism, no? Kayo, no? Hindi pa ka ba na-baptize, no? Ikaw din, no? Sino pa sila? Jamela? Sino pa? Si Kyle? Si? O, Sophia? Sino pa? Yung mga taga dun sa inyo, di ba? Sila, yung mama mo, di ba? O, pag-pray natin. Maraming mga ano dito eh, prospect sa baptism. O sila, yung mga, sa ano, di ba? Prospect din yun. Pag-pray natin na magpatuloy sila. Minsan i-chat-chat nyo, invite nyo sa church, punta ka na sa church. O, balik ka. Or minsan baka nahihiya sila, baka kailangan ng sundo doon, di ba? Minsan, minsan, sabihan mo na, sunduin, di ba? Tiyagaan lang, kasi para naman sa Panginoon yan eh. Tama? Ginagawa natin yan, hindi para sa tao. Kahit nakakapagod kasi nagtatanim tayo eh. Pagtatanim yan, para sa Panginoon. Amen? Pag-pray natin yung manok natin. Dumami na. No? Kailan kaya yan? Next month kaya yan? Depende, no? Pag-pray natin. At least, malalakas naman sila eh. Wala nang sipon eh. Pag-pray natin sila. Then ano pa? Mga pag-pray. Kalakasan ng bawat isa, no? Pag-pray natin yung mga ministry dito sa church.
yung mga gawain, yung mga boys, matuto ng gitara, matuto sa piano, mga ministries, aral lang, aral, tiyagaan. Kaya ako sa inyo, talagang tiyagaan lang, turo, turo, turo. Kasi sabi ko nga sa inyo, alangan naman kumuha tayo sa iba. Pumunta tayo sa ibang church, pwede ba manghiram ng pianista dyan? Hindi ganun. Sa atin mag-uumpisa yan. Pero syempre, tandaan nyo kung sino ang gustong matuto. Hindi na ako mamimilit kasi pag namilit ako, pag ayaw naman, nakakawalang ganang turuan. Tama? Pero ang gusto ko, yung kung sino ang may gusto. Di pag walang may gusto, di okay. Kasi kung ako pa rin ang tatayo at tutugtog, mag-announce, mag-song leader, okay lang kasi para naman sa Panginoon yan Pero syempre, ang prayer ko sa inyo, gamitin kayo bawat isa. Amen? Magamit kayo, kaya prayer ko magkaroon ng pianista dito. Kaya depende sa inyo kung sino ang may desire. Kasi pag gusto mo talagang maging pianista, kahit na mahirap, magpapatuloy ka. Amen? Amen. Sa mga nagpa-practice dito, ayoko nang hanggang umpisa lang tayo Tuloy-tuloy yan. Okay? Kung gusto mo talagang matuto, ituloy-tuloy mo yan. Amen? Tapos kung sa instrument, hindi naman kayo nakakasali, or sa anumang practices dito, yung iba, isipin nyo paano kaya mapaganda yung church namin. Di ba? Kayo, yung mga wala sa instrument, mag-isip kayo, ano bang pwede kong magawa sa church? Hindi naman ako nakapag-piano doon. Hindi naman ako nakapag-gitara doon. Ano kaya yung pwede naming magawa sa church? Siyempre, pwedeng sa decoration. Di ba? Minsan gawa tayo ng bulletin board. Alam niyo yun, di ba? Ilagay natin doon yung mga announcements. Pagplanuhan yung mga girls. Madali lang naman yata yan, no? Madali lang yan. Lettering lang yan ng mga, di ba? Tawag doon, kartulina lang naman yan, di ba? Yung kung paano kayo gumagawa sa school, di ba? Madali lang yan. Pagplanuhan yung mga girls kung paano. Announcement, tapos yung mga prayer request. Para pag nilagay natin dyan, makikita ng mga membro, ito pala yung mga prayer request. Ito pala yung mga announcement. Now, ganon, gawa tayo Okay, para doon natin ilalagay yung mga announcements. Isip kayo, kung paano natin mapapaganda ang church. Tulong-tulong tayo. Sikapin natin na ang church na ito ay patuloy na lalago at uusad. Hindi tayo maging stagnant. Kailangan uusad at usad. Pag-pray natin, mga song leader, MC, maging seryoso kayo sa ministry nyo kasi sa Panginoon yan. Okay, yung piano, sikap kayo na matuto, yung gitara. Bawat isa sa atin dito. Amen? Amen. Mga pag-pray natin yun. Okay. Tayo tayong lahat. Pag-pray tayo at least 1 minute. Then ipag-pray natin una yung mga bisita. Nawa, mapuno tayo sa Sunday, no? Mapuno tayo. At kayo naman, lahat sa inyo dito, maging be on time naman, no? Huwag kayo magpa-late pag Sunday. Kasi alam nyo, pag Sunday, sino ang nauuna dito? Mga bata. Kasi pag umupo na yung mga bata dito, syempre hindi na kayo makakasingit, di ba? Ano mangyayari? Pag nag-start na, nagdadaldalan yung mga bata. No? Kaya ang ingay. Kaya ako, hindi ko na sila masasaway kasi nagtuturo na ako tama? Pero ang maganda, ganito sana. Pag maaga kayong nakarating, kayo ang makakaupo dito sa harap. Then yung mga bata, hindi na makakaupo sa harap. Tama? So pag nagkwentuhan man sila at puno na dito, at least doon na sila sa likod. Hindi na ako madidistract. Ganun ang gawin nyo. Be on time pag Sunday. Mag-alarm kayo, mag-alarm. Maaga, magising ng maaga. Pag Sabado, pag Linggo, wag magpuyat. No? Matulog ng maaga para makagising ng maaga. Maligo ng maaga. Tapos, mag-prepare. Tapos, pagdating ng alas 8 or 8:30, punta na sa church. Para mapuno na dito at hindi na mga bata ang nakaupo. Kasi minsan, pag mga bata talaga, may ingay. Magugulo. Kaya nadidistract ako sa pagtuturo ko. Tama? Tapos, nakikita pa sa video na ang naglalakaran. No? Hindi maganda. Tama? Kaya tayong malalaki
Ang prayer ko, nawa, be on time tayo sa Sunday. Amen? Amen. Sikapin natin na on time tayo. Okay, mag-pray tayo. Pag-pray natin yung mga sinabi ko. At least 1 minute, din ako na magko-close. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa aming lesson about asking in faith, Panginoon, na pag kami ay nag-pray, kailangan buong-buo sa pananampalataya. At dalangin po namin, Lord, na this coming Sunday, nawa na maging on time po ang mga members. At pag-start namin ng 9 o'clock, ay nawa na maging on time ang bawat isa. Sapagkat pag laging late ay nakakahiya po sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, kung minsan late kami sa pagsamba sa inyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na lagi kaming on time and present, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa darating na Sunday. Kayo po ang magpala sa gawain dito, sa mga mensahe, sa paghahanda, at sa paglilinis dito. Lord, magagawa po namin ito kung kami po ay buong ang pananampalataya sa inyo at magtutulungan. Salamat din po, Lord, sa mga kabataan na nandito na sila po ay willing na gumawa para sa inyong gawain dito. At lahat ng ito, Panginoon, ay para po sa inyo. Ginagawa po namin ito para sa inyo, hindi para sa tao. Salamat, Lord, sa mga kabataan na nandito. Pagpalain niyo po sila, nawa na this coming Sunday ay magkita-kita po kami na magpatuloy na sa paglilingkod sa inyo. Yung mga bisita, Panginoon, nawa makabalik po sila sa araw ng linggo, Panginoon. Patawad po sa lahat na aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. At ang lahat po na ito ay aming pong hiniling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo, na aming pong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Lahat tayo magsasabi ng Amen. Amen. Okay, thank you.